Malaking problema ang edukasyon sa Pilipinas. Kulang sa mga classroom, kulang sa mga teacher, kulang sa mga gamit sa eskwelahan. Maraming kabataan ang hindi nakakapag-aral. At marami din ang napipilitang mag-drop out para tugunan ng mga pangangailangan ng pamilya. Pero panapanahon, merong kumikislap na liwanag sa dilim. Dito sa Tondo, Maynila, isang bagong eskwelahan ang unti-unting nabubuo, piyesa por piyesa, gamit ang isang pambihirang material. Kapag nakumpleto na ang paggawa sa eskwelahang ito, mahigit 1,000 estudyante ang mapagkakasya sa 4 na palapag ng gusali. Magkakaroon ito ng 29 na silid-aralan, sariling computer room, livelihood and vocational center, library, faculty area at canteen. Lahat gawa sa mga lumang container van. But inside here is going to be insulated. We have a wonderful company called FFL Finishers who are going to do this spray concreting inside, and that will give us a... Ang British national na si Jane Walker ng Philippine Christian Foundation ang responsable sa proyektong ito. Binuo ni Jane ang PCF matapos ang maiksing pagbisita sa bansa noong 1996. Layo ng grupo ang magbigay ng libreng edukasyon sa mga batang nakatira sa paligid ng dump site sa Pier 18. Matagal nang pinapangarap nila Jane ang magkaroon ng malaking eskwelahan. Sumiklab ang kanyang imahinasyon matapos makita ang mga luma at nabubulok ng mga container van sa pier. We're running a school at the moment for the children that are working on the Pier 18 dump site across the road from here. And we're in a very dilapidated warehouse. We really wanted to be able to end child labour on that dump site by offering a free education to all of the children. But we're quite a small charity and we didn't have a great deal of money, so we were looking for a cheaper way to build. And all around us are container vans, so we wondered if we could build using container vans. So that's really how we started with the school. We got donated 70% of the container vans. I heard that we had... Nagsimula sa tulak ng pangangailangan, hindi akalain nila Jane na binubuo pala nila ang isang gusaling walang kapari sa mundo. Ito na daw ngayon ang tinuturing na pinakamalaking eskwelahan sa daigdig na yari sa mga container van. Gayunpaman, maraming pagsubok na pinagdaanan ng PCF para mabuo ang katangi-tanging istruktura. Dahil gawa sa bakal ang mga container van, noong unay inaalala nila ang init sa loob ng mga silid. We were going to build the world's largest oven. So we had it built around a courtyard which pushes the air through the classrooms, and we are absolutely amazed at how cool these classrooms are. In the heat of summer, we really thought that would be the test, and still the first 2 floors were so cool that you didn't even need an electric fan. Isa pang inobasyon sa disenyo ng gusali ay ang pagdidikit-dikit sa mga container van para makabuo ng mga kwadradong classroom. Mahalaga raw kasi ang espasyo para sa maayos na pagtuturo sa mga bata. For me, the best thing is that it's designed by Filipino architects. And although it's a lot of international aid who's gone in to make it happen, you know, we can claim that it's a Filipino architect who designed it, which I think is fabulous. Kahit payak, elegante at maaliwalas ang itsura ng paaralan. Lalo na kung ihahambing sa tanawin sa paligid nito. Itong kinatatayuan ng school ay dating bahagi ng Smoky Mountain. Dati-rati, puro basura ang nakatambak sa lugar na ito. Pero kahit wala na yung dump site, hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala yung mukha ng kahirapan. Mas malapit sa tambakan ng basura ang unang eskwelahan ng PCF sa isang luma at abandonadong warehouse. Natatabunan ng mabahong burak ang daan papunta rito. Kulob, mainit at madilim sa loob ng warehouse. At kapag umuulan, abot tuhod naman ang baha. Pero sa kabila nito, araw-araw pumapasok ang mahigit 500 estudyante ng paaralan.
Sa bodega ng pasilidad, binahagi sa akin ng PCF ang kanilang sekreto para masapol ang 100% attendance. Dati raw, maraming bata ang uma-absent dahil sa pangangailangan magtrabaho at kumita ng pera para sa pamilya. So, nag-come up kami ng program to keep them in the school and then at least they feel good when they go back at the end of the day. So, we do yung, like for example, they completed their attendance in a week, tapos mataas yung grades nila sa mga exams and quizzes nila, tapos malinis. Kahit yung hygiene nila, we gave points. We give points for that. And then equivalent nun, yung canned goods, sometimes they take home 5, tapos may 2 kilos of rice pag kompleto yung attendance nila. At kahit daw sa mga paligsahan ng mga bata sa loob ng eskwelahan, mas madalas sa pagkain ng premyo kaysa laruan. Dito ang tuwa yung mga parents nila. Well, tuwang-tuwa yung parents nila at the same time, malaki yung magandang feeling ng sa loob ng bata kasi parang they feel bad sometimes na, oh, here I'm well fed kasi we serve hot breakfast and hot lunch. Tapos pagbalik nila sa family nila, parang dun pa rin yung reality na, oh, ano naman yung nagawa ko for today. Hindi na magtatagal ang mga estudyante sa gusaling ito. Lilipat na sila sa bagong eskwelahan sa susunod na taon. Kaya naman walang tigil ang paggawa ng mga trabahador tulad ni Mang Renato David. Pero si Mang Renato may dagdag na sigla sa bawat bakal na kanyang binabaluktot at bawat tulak sa kanyang kariton. Pag natapos ang eskwelahan, dito mag-aaral ang kanyang bunso. Dito nakatira malapit sa tambakan ng basura sa pier sila Mang Renato. Isa lamang sa 100,000 mga pamilyang nagsisiksika sa lugar. Sanay sa hirap, 2 taon siyang walang trabaho bago na masukan sa PCF. Paano kayo kumikita ng pera nung panahon na yan? Extra lang din sa mga sa bigas, sa pier. Nag-ano ako, pakyawan kasi yun. Kamusta yung buhay niyo nung mga panahon na yan? Wala kang regular na trabaho? Mahirap po eh. Tiyaga lang po sa sa isang araw. Isang beses lang po makakain. Tama. Ano po yun? Taste lang po kami. Grade 3 lang ang natapos ni Mang Renato. Isang bagay na kanyang pinagsisisihan hanggang sa araw na ito. Kaya naman ganun na lamang ang suporta niya sa anak na si Joy. 11 taong gulang at grade 4 sa eskwelahan ng PCF. Mahalaga ay edukasyon. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Hindi niya maranasan yung papariwara sa kalye, saan-saan siya mga masukan ng trabaho, kumbaga kapit sa patalim. Hindi niya maranasan yun na kaya mahalaga ang pag-aaral. Ang inaano ko na huwag naman siyang tumulad sa akin na walang pinag-aralan, kahit na naman lang. Huwag akong tularan. Sa school. Sa labas, tahimik at mahiyain ng bata. Pero ramdam ni Joy ang tungkuling nakapatong sa kanyang mga balikat. Kumusta ang school mo kanina? Buti naman po. May mga natutunan ka ba? Opo. Ano natutunan mo? Pagbabasa. Pagbabasa? Bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka nag-aaral? Para matalo ka magulang ko. Bakit? At kahit wala na sigurong magkakait kay Joy na mangarap ng magandang buhay para sa sarili at sa kanyang pamilya, simple lang ang kanyang gusto. Anong gusto mo maging paglaki mo? Maging teacher. Maging teacher din. Bakit gusto mo maging teacher? Para matulungan mo yung mga walang pinag-aralan. Ang kagustuhan ni Joy na makatulong, hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa komunidad, ay pinagtiban marahil ang dedikasyong nakikita niya araw-araw sa kanyang mga guro sa paaralan. Marahil si Jane mismo ang bukal ng lahat ng ito. Nag-resign siya sa kanyang trabaho sa Britanya noong 2006 para manirahan sa Pilipinas at buong pusong matutukan ang PCF. I would fall head over heels in love with the children that I met. I just saw the most amazing group of people that